Si Claire, ano yan, mabait, napaka maalalahanin. Lagi kanyang aalagaan, tapos hindi kanya pababayaan. Talagang matulungin yan sa kapwa. Ayun yung masahangaan mo sa kanya. Wear my heart on my sleeve to reach you. Pakita mo yung family-oriented, tapos You guard your love malambing naman talaga din. with Pagmahal. iron. You're Mas madami talaga yung happy than dun sa down. Dahil nga nag-start kami as friendship, so parang mas madali siyang i-build up. Parang ganun. Nakilala ko yung pamilya niya, nakilala din niya yung pamilya ko. Pupunta kami sa pamilya namin, sa pamilya niya. Ayun, maayos naman yung relationship. Mahal ko, today is a precious moment for us. The beginning of new journey. Wala akong tissue. Please accept my humble gift for you. I love you so much. Oh, patingin. I'm wow. Ay, ba't may presyo, charot? Fighting to buy Yeah. my time. Ayun, moving forward to our new chapter, sana patuloy lang yung ating nasimulan, mga halad, tapos pagtibayin pa natin ang ating relationship at maging sentro ng ating pagsasama ng Panginoon para mas lalo tayong patatagin ng panahon. I'm lost on, so lost on, waltzing around with my fragile glass heart in my hands. Oh, I'm lost on, so lost on. I masquerade, but I'm learning that I can't pretend. Super thank you ako kasi siya yung magiging partner ko in life. Kasi diba through pandemic, parang hindi ko nakakita sa kanya na nanghina siya or i-postpone ganun. Siya talaga yung nagpupursige. So thank you, mahal, kasi yung love mo sa akin mas na may babaw doon sa mga trials na nangyari sa akin here. And thank you sa pag-aalaga, sa reminder, syempre kay God, na finally, eto na talaga. This is it nga daw, pansit. Pretend, 'cause we're love stung. Aye and Claire, narito tayo upang ikadala ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa papagpasimula po, atin pong inaayaan ng lahat na tumayo pansamantala upang maging hudyat ng ating pasimula ang isang panalangin. Tayo po'y madalangin. Mapagpala at mahabagin po namin, Diyos. Napakabuti po ninyo. Marahil marami po ang nanalangin na maging mainam po ang panahon sa kasalukuyan sa ngayon upang ang kasalan po nila Davis and Claire ay tunay nga pong maging the best at maging klaro sa bawat sa amin na mayroong isang Diyos na papatnubay
sa kanilang pag-iisang dibdib. Mangyari, Panginoon, na samahan kami ng banal na Espiritu, isang tanging panauhin sa isang dakilang kasalan sa umagang ito. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mari na po tayo po. Ang lakas nyo sa Panginoon. Napakalakas ng ulan kahapon. Maraming marahil nag-aalala. Pero napakabuti ng Diyos sa inyo. Napakainam po ng aming paglalakbay patungo rito. Dama namin ang patnubay ng Diyos sa inyong dalawa. Talagang ang kasalang ito'y magiging the best. Clear ba yun? Malinaw po ba sa lahat na mayroong Diyos tayo na pinananampalatayanan at talagang pinakamainam na mahalaga sa Kanya kung kaya't maging sa kasalan po ang unang himala na Kanyang ginawa ay sa kasalan mismo nangyari. The miracle at Cana. That's how important marriage to the Lord. Just like what we have right now. Bawat bansa, bawat estado sa buong mundo, pinahalagahan ang pag-aasawa.
At napakahalaga ng institusyon ng pamilya pagkat ito ang pinakamaliit na unit ng lipunan na kung ito'y magiging matatag, siguradong sa kabuuan ng bayan o bansa ay magiging matatag. Ngunit kung ito ang mapabayaan, siguradong magkakaroon din ng malaking kaguluhan sa buong bayan. Kaya't napakahalaga na sa kasalan ay naroon ang patnubay ng Diyos. Mankind in any time of history recognize the significance of the holiness of this matrimony. I think you have a perfect vision this 2020. Sinadya nyo ba talaga yon? 2020 ngayon. No? The best ka talaga. Napili mo ang pinaka sweet sa Luzon. Alam mo si Claire B. I usually call her Claire B kasi talaga. Kasi kakaiba yung pangalan niya. No? Parang, ewan ko, kung meron bang kamukha yung pangalan niya. Meron din. Pero, lalaki pa. Tamo. Unique eh. So, napakahalaga na nakita mo yung kanyang ngiti. At kilala talaga siya sa palangiti. Masayahing bata yan. Pasensya ka na kung bata ang tingin ko. Kasi nakita ko nang ikaw yung nene pa. At ito namang si ay talaga namang sa simula't simula na mayroon akong malaman, siya pa rin. Basta yung una kong nadinig tungkol sa kanyang pangalan, ay parang wala na akong ibang nadinig pa mula sa iyo. That's why, itong kasalang ito, talagang pinaghandaan at pinag-isipan pagkat sa haba ng panahon, you really need commitment. And that is number one in this matrimony. Commitment over romance. Bakit naman? Di po ba masaya naman yung merong romance talaga? You usually call each other mahal ko. Tinanong ko kayo, paano pang tanong ang kanyang tawagan? Pagka mahal na mahal niyong isa't isa at saka pagka nagkakatampuhan. Mahal ko rin. Isabihin, pare-parehas lang. So, paano kaya maghalit si Ai kapag sinasabi? O paano niya binabanggit yung mahal ko pagka galit siya? Parehas lang? Parang parehas lang? May diin lang. May emphasis. Ikaw, alimbawa, sampulan mo nga, o yung ikaw ay yung nagagalit na, paano niya may diin? Mahal ko. Mahal ko. Paano nga yung sinabi niya? Mahal ko. Parang maragsa lang. No? Pero, andun pa rin, di ba? Andun pa rin yung pag-ibig kasi, making ang Panginoong Jesus, nagagalit din, pero, andun yung pagmamahal pa rin at pagmamalasakit. Because commitment is better or much better than romance. Alam niyo ba, merong pag-aaral na ginawa na mas maraming nagtatagal na kasalan o pag-aasawa sa mga commitment kaysa yung romantic love. Ang saya-saya niya pag nadinig mo yung boses ng mahal mo, pagka yung nadinig mo yung nakita mo yung mukha niya, no? Nung bata-bata pa talagang cute na cute ka sa kanya, di ba? So, talagang sweeter as the years go by. But without commitment, that becomes nothing. Marami na mga kasalan, even in India, pinagkakasundo lang. Nagkakasundo yung mga magulang o kaya yung dalawang panig kahit walang pag-ibig. But later, sumisibol ang pag-ibig. Pero yung iba na puro puso ang ginagamit, nauubos ang pag-ibig pag walang commitment.
And that is letter C. When Christ is with you, you must be committed to each other. More than your romantic love. Because when you are committed with God, you must be committed to your wife. Babies. Clear ba yun? Alam niyo si Raquel, sa banal na kasulatan, at saka yung, sino nga yung kasintahan ni Raquel? O naging kasintahan niya? Si Jacob. 14 years. Kayo ba? Ilang taon ba? 10 years. Lamang lang ng 4 na taon sila Raquel. At saka si Jacob. Pero nakipaglaban siya. Lumaban siya sa mga sa kanyang, yung kanyang biyanan. O bibiyananin. So, ibig sabihin, pag committed ka talaga sa iyong pagmamahal, sa iyong inaasam-asam, if there is a will, there is always a way. You are committed. Another one is honor versus or more than your reputation. Mahalaga naman ang reputation. Mahalaga yung pangalan. Sabi nga ni Alexander the Great, it's either change your name or change your character. Mahalaga yun eh. But honor is better than reputation. You have to honor each other. Marami kasing mga hindi nagtatagumpay na pag-aasawa dahil masyadong nagmamadali sa kanilang desisyon. Marriage were made up of wrong decisions of life. Your decision is not what people say, it's what you really say. Ano ba talaga? Kaya nga, palabra de honor. Pag sinabi mo ay you love her, you really love her. That's your word. At pag sinabi mo namang you love him too, naniniwala kami roon. At makikita kahit naman i-deny mo pa, makikita yan sa iyong mga mata. Makikita yan sa iyong mga ngiti. Palangiti ka pa naman. No? Pero iba yung ngiti mo pagdating sa kanya. May pagkakaiba talaga. Tingnan mo nga, sampulan mo. O, di ba? Sorry yung video lang nakakita sa kaako. Makikita nyo later. Mamaya mas makikita nyo pa kung paano sila maglambingan, sasampulan nila tayo. Why? Because you honor each other. Of course, you are honoring your God too. Another one is respect over your pride. Mainam din naman daw pala meron din konting pride. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, I am what? Pinagmamalaki niya ang ebanghelyo. So, meron din tayong pinagmamalaki. But, remember, your respect must be more than your pride. Mas mabuti nang wala na talagang pride. Bakit? Kasi, itong pride na to kapag ka mayroon, yan ang simula ng pagiging makasarili ng isang tao. Remember, the I is the center of pride and also the center of sin. So, kaya kung nararamdaman mo yung parang mas inuuna mo na yung sarili mo, think about that. Baka kailangan unahin mo ng isipin ang iyong kasintahan o kaya kailangan isipin muna ang kapakanan ng iyong pamilya o magiging pamilya o kapakanan ng ibang tao. Because I, being the center of pride and sin, you cannot give respect to other if you don't respect yourself too. First, for yourself. Alam niyo kung ano mangyayari kapag walang respeto? You will become insecure, inadequate, insufficient, whatever. But alisin mo ang pagiging makasarili, then you will have Christ in your heart. That becomes enough.
Pag sinabi ng banal na kasulatan ay, if the Lord is my shepherd, sabi nung iba, ang Tagalog na doon kapag ang Panginoon ang aking pastor, wala na akong hihingin pa. Wala na akong kailangan pa. So, napakahalaga na naroon ang iyong respeto sa sarili mo, and of course, you can give that to your wife too. Another thing is inspiration. Paano ka ba nai-inspired, Claire? Ano mas mahalaga sa'yo? Yung makikita mo siya o nadidinig mo siya? Nakikita? Ha? Anong mas gusto mo? Yung nadidinig mo yung sinasabi niya o kaya'y nakikita mo siya? Kahit wala siyang sinasabi. Mas gusto mo, so visual ka rin. Mas gusto mo, or both. Parehas. Umamin ka na rin. So, alam niyo, noon, yung uso pa yung nakikinig ng radyo, ang dami nai-inlove sa sa boses pa lamang. Pag nakita na, Ngayon, ang dami rin nai-inlove sa Facebook kasi ang daming filter, talagang nakakagwapo, nakakaganda. 'Di ba? Kaya mas maganda raw ilagay mo na yung totoo para pag nakita, wow, mas gwapo pala, mas gwapa pala. 'Di ba? So inspiration becomes so sweet or maybe nothing without that point. Loving words and presence and act of love ignites. It also lubricates our callous heart. Kahit na kuminsan nagkakaroon tayo ng pride kapag ka nadidinig natin at saka nag-uusap kayo, nagkakaroon kayo ng communication, mahalaga yon. Kasi nakakapagpalambot yon ng puso. Mahalaga na merong kasing merong minsan nabasa ko, words are what? Action is what? Louder than words. But remember, words speaks clearer than action. Di ba? Kailangan din nag-uusap. When it's true that action speaks louder than words, you have to talk also because words speaks clearer than action. Kasi it becomes, mayroong mga discrepancy. Ang sabi ng isa, paano mo nasabing natatakot ako? Nanginginig ka O di malakas na ang action. Pero kailangan ipaliwanag, ano bang kinakatakot mo? You have to talk about it. No? So that confusion will become clear, klaro sa isa't isa. Clear ba yun? The best ba? Dapat tandaan niyo mabuti, ha? Ano bang susunod? Okay, tapos na tayo sa I. S. Ano bang, merong nabasa ang misis ko. Pag daw nalulungkot ang misis mo, bigyan mo ng pera. Okay. Lagi mong bibigyan ng pera. Kaya wag mong ibibigay lahat agad para installment. Tama ba yun? Bakit parang ang dami nakarelate? Parang iba mas maraming umiti at tumawa na mga babae. Talagang nakakasaya po yung pera. Pero hindi ibig sabihin na sila ay dahil talaga sa pera. Kasi alam mo kung bakit? Ay, ang ibig sabihin lang nun, you are the man of the house. You are the provider. You are the one who made her secured, including your kids. Sabihin, nagkakaroon ng kapayapaan ang babae kapag marami pa ako pang grocery. Mayroon pa akong extra para sa aking mga yun. Di ba? Kaya hindi ibig sabihin dahil lang sa pera. It's because what you are, yun ka. You are a good provider. So the man expect
you are expected to be the provider of the house. So she can be secured. Okay, para mabilis. At gusto na namin makakita ng konting patikim. The last but not the least is letter T, trust. Bakit mahalaga to? Kasi kahit daw maraming pag-ibig, pag walang tiwala, ubos ang pag-ibig. Tama po ba yun? At kahit naman walang pag-ibig, pagka maraming tiwala, naku, nakaka-inlove din. Kaya mahalaga ang tiwala sa isa't isa. Don't you know that even God trusted us? Kahit tayo makasalanan, nagtiwala siya. Kahit tayo ay talagang wala tayong maipagkakalob sa Diyos, nagtiwala pa rin siya sa atin. That's why, nagkatawang tao siya. He invested His Son for us. The life of His Son. Ladies, are you willing to invest your life for your wife, for your family? The Bible says, mahalin mo ang iyong asawa tulad ni Kristo na minahal niya ang iglesia. Ang banal na pagmamahal mo, yun ang nagpapakita ng tunay na commitment mo at pagtitiwala. Ganon din sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, mahalin ka. Okay na kahit hindi ka maunawaan. Kasi ang sabi ng Biblia mahalin ang asawang babae. Pero ikaw na babae, magpapasakop ka. Kahit may mga pagkakataon parang di tama yata sinabi ng aking mister. No. Lalo sa harap ng mga tao, you have to trust him. Pag kayong dalawa na lamang, saka mo na lamang iklaro sa kanya. Kasi kami mga lalaki, meron kaming reservation. At makikita niyo pa yan, kahit na kayo 10 years na, marami pang mga excitement kayong makalalaman sa isa't isa. At magugulat ka na lang, meron pa palang natitira. Kahit na 10 years na kayo, nako, mayroon pa palang sikreto. Merong maganda, meron din hindi maganda. Pero kapag pala kayo'y mag-asawa na, hindi mo kailangan malaman lahat. Kasi pag alam mo na lahat, kulang ng excitement. Alam mo na lahat That's why, pag ipinagkaloob mo ang iyong apelido sa kanya, kailangan ba perfect lahat? Hindi. Kailangan ba alam mo na lahat? Nung bang nagsabi siya ng I love you at sinagot mo sa kanyang I love you to, ay ito, perfect na. No. When you commit to the man and when you commit to the woman, marami pang bagay. Just like what we have in our Lord Jesus Christ, we are committed to Him. Marami pa tayong hindi alam sa Kanya. But because we believe Him, pinaniwalaan na rin natin pati mga bagay pang malalaman natin. Kayo rin sa isa't isa. That's why trust is one of the best ingredients of your love relationship. Okay. Ano nga yung una? Commitment. Yung pangalawa, honor. Yung pangatlo, respect. Yung pang-apat, inspiration. Yung panglima, security. And the last is trust. In the Lord and trust to each other. And that is Christ being the center of your love relationship. Ladies and gentlemen, here is our lovely couple of the day. They really love each other. That's why they are here despite the crisis of this epidemic. Despite many hindrances, they strive at this point and still counting. Now, pwede na ba namin marinig o merong aawit para sa inyo? Meron pa bang aawit? We will now hear their
exchange of vow, personal exchange of vow. Mahal ko. Mahal na mahal kita. Today is very precious moment with us. Your eyes looks like Kunala bird living in the Himalayan mountain. I want you to know that everything that happened in the past has already gone, but will be remembered. Today is very remarkable moment for us, but it will come to pass, but it will be remembered. I know our new journey is not going to be easy. Dadatnan tayo ni Daddy Trial, ni Mommy Challenges, ni Kuya Sufferings, at ni Ate Shortcomings. But whatever happens, I and we will choose to love. Because love is God. You know what? I want to tell you that there is an I in win, and there were you in success. But we is present in weary. But keep in mind and always remember that us is always present in trust and in the name of Jesus. Mahal na mahal kita. Let's go together for a beautiful ride in this new chapter of our life. Even it seems to be dark, let's walk together until we reach the end of the tunnel, na kung saan andun ang liwanag, upang harapin natin at upang malaman natin na kahit anong dilim pa man, merong liwanag na naghihintay para sa atin, dahil ito ang pinangako ng Panginoon. Mahal na mahal kita. Hello. Mahal ko. I remember the day when my first met sa AP. As classmate and friend tayo, nakala ng iba magkapatid tayo dahil magkahabig tayo or tayo as couple kasi sobrang close natin. Then I left AUP kasi nag-stop ako, and pagbalik ko, nakita tayo ulit during field trip na yun. And na-miss ko na mga bonding natin during NSTP days sa AUP. Then after SEM, nag-transfer ako sa Mansi. So wala na tayong communication or anything. Then after 4 years nakalipas, then nagkaroon tayo ulit ng communication. Nagkita tayo ulit, nag-bonding before my birthday. That was 2010. And during Papa's birthday, dinala na kita sa bahay to celebrate with us. Pero during that time, as a friend, wala naman akong idea. And I know ikaw din, na mas magiging deeper pa yung relationship natin as a friend. Hindi natin namalayan, meron palang inilaan si Kat, na di natin inaasahan na ibibigay niya at ikaw yun. Na yung binigay niya sa akin na magiging man of my life, na makakasama ko pala forever. Ang dami nating trials and napagdaanan, merong ups and down. Pero hindi ko na isa-isahin yan, baka magutom na yung mga family and friends natin. Char lang.
10 taon ba naman? It's been a long journey nga for us, mahal. For 10 years and 2 months from now as couple. We built our career and paying back the love for our family and now building our own family together. Lahat ng babae, a dream na makasal sa taong mahal nila. And I really thank God for giving me a man na malawak ang pagkakaintindi sa akin, lalo na this year kasi sobra akong sinubok ng trials. Nagkasakit ako. Nagkasakit family ko. Pero ikaw yung nandyan to support me. Habang nagpiprepare tayo ng wedding, ikaw yung hindi sumuko. Na-practice ko na to, iyak pa ako na iyak. Na halos ikaw na yung naghahanap or nagko-contact ng mga needs natin. And then nakabangon din ako dahil sa'yo. Sorry and salamat, mahal, sa walang sawang pagsuporta sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pag-aalaga mo. Lahat ng yan susulian ko forever. Ng pagmamahal ko. I really thank God for this day, for showing His love to us. For guiding us for 10 years and 2 months. Excited na ako na makasama ka habang buhay. Magkaroon ng sariling pamilya at haripin ng hamon ng buhay. Basta kasama ka. Today, I commit my life to you as your wife. You are the love of my life, babies. And I promise to let you know that every day. I promise to take care of you, to love you, and appreciate you every day. Today, I give you my deepest love and devotion. May my heart be your shelter and arms be your hope. I love you so much, mahal. Before God and in the presence of these witnesses, will you, Davis, have this woman, Claire, to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in the sacred state of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, and cherish her in sickness and even in health, prosperity or adversity, forsaking all others? Keep yourself only unto her, so long as you both shall live? Yes. I do. Before God and in the presence of these witnesses, will you, Claire, have this man, Davis, to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the sacred state of matrimony? Will you love him, comfort him, honor him, and cherish him in sickness and in health, prosperity or adversity, and forsaking all others, keeping yourself only unto him, so long as you both shall live? Yes, I do. Tayo manalangin. Mapagpala at mahabagin po namin, Diyos. Narito po ang inyong mga minamahal na mga anak, na kanilang itinalaga ang kanilang mga sarili sa pagmamahalan sa isa't isa, na kanilang itinatalaga ang kanilang buhay sa isa't isa. Hindi na po sila dalawa, kundi isang isipang tatakbo sa kanilang buhay upang ikaw ang kanilang maging Diyos. Hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga magiging anak. Ama naming banal, mangyaring pakabanalin ang kanilang buhay, tulad ng aming Panginoong Hesus, na siyang nagmahal na tunay sa kaniyang bayan. At bilang babae, si Claire naman, Panginoon, ay patuloy ninyong bigyan ng patnubay at pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang asawa,
at sa kanilang magiging supling. Si Davis bilang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya ay lalo pa, Panginoon, ay inyong pagpalain maging sa kanilang kabuhayan at paglilingkod sa inyo. Maging tunay na pastor ng kaniyang sariling pamilya. Ama naming banal, itinatalaga po namin sila. Aming hinihiling ng patnubay ng langit ang ipagkaloob sa kanila. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. There's someone running round in your head tonight, circling your heart like a satellite. I know. There's ghosts in the road in my home, that's right, where creaks in the floors and the water pipes run cold. You might have your company, but I've got these lines and memories to hold and keep close, 'cause you're blue on a cloudy day.